Tapos na ang lunch break, na dumating sa bangko si Mr. Suarez. Agad na lumapit ito kay Melay. "Kamusta ang anak ko?" Tanong nito sa kanya na may himig ng pagbibiro ang boses nito. "Susunduin niyo na ba, sir? Kahit po, wag po muna." Pabiro ding sabi niya. Positibo ang lahat sa kanya ng araw na yon. She was happy that Dave had jogging. Her coworkers accepted her like an old friend. The clients were kind. Ayon sa text message ng anak niya, dumating na raw ang mga gamit nila. Pinagtulungan na raw nito at ni Enrique ang pag-ayos ng mga yon. "Mukhang magkasundo ang junior ko ah. Sa bagay, madali naman pakisamahan yun, lalo na kung mahaba ang pasensya mo." Tumawa siya. "Mabait naman po ang anak nyo, mana sa inyo." "Yan ang gusto ko sa'yo eh." Umupo ito sa harap ng desk niya. "Ang nangyari pala may usapan silang mag-ina. Napuntahan ka roon sa bahay. Huwag kang ma-offend, Melay ha. Ang akala kasi ng asawa ko ay may ginagawa tayong milagro. Kaya inutusan niyang magmanman si Enrique. Pero nagkausap na kami ni Helen at naipaliwanag ko na sa kanya ang lahat." "Okay lang, sir," sabi niya. Pero medyo na-offend siya sa nalaman. Medyo lang dahil sanay na rin naman siyang mapagkamalang nakikiapid sa kung sino-sinong lalaki mula nang tuluyan siyang makipaghiwalay kay Tony. It had never been easy for her. Ang ibang mga babae, siya pa ang pinag-iisipan ng masama sa nangyari. Porque separada siya ay iniisip na madali siyang makukuha. Ilang beses na siyang tinawag na sabik, tigang, and worst, nangangailangan ng lalaking masasandalan. Pero wala siyang pakialam sa mga yon. Sa loob ng 10 taong hiwalay siya sa asawa, ay naniniwala siyang nalagpasan na niya ang lahat ng matinding problema. The worst was over. Masaya na siya ngayon. Hindi siya umaasa sa kahit na sino. Nadiskubre niyang yun ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa isang tao. Sabi ni Helen, tatawagan at pauuwiin na niya si Enrique. Patuloy na sabi ni Mr. Suarez. Baka tawagan ka rin niya para humingi ng paumanhin. Pagpasensyahan mo na ang asawa ko. Tumatanda na kasi. Okay lang po, sabi uli niya. Sa lahat ng lalaki naging mabait sa kanya, ito lang ang hindi niya pinagdududahang baka may masamang motibo sa kanya. Hindi kasi niya naramdaman na may ibang hangarin ang matanda, maliban sa pagtulong. Nang tanungin niya minsan kung bakit sobrang bait nito sa kanya, ay simple lang ang sinagot nito. She reminded him of his grandmother. Nabiyuda raw ang lola nito noong panahon ng gyera. Kaya mag-isang itinaguyod ng lola nito ang papa nito. Same lang ng kanyang kwento na single mom, kaya na-inspire siya dito at laging tinutulungan. She was forever grateful to him. Dahil sa pagtsatsaga ni Mr. Suarez at sa pag-back up nito sa kanya tuwing nagkakamali siya sa trabaho, ay natuto siya ng natuto hanggang sa gawin siyang loan officer at ngayon ay branch manager. Pero ang sabi ko kay Helen, mabuti pa yatang doon na muna sa inyo si Enrique. Nanggugulo kasi yung girlfriend niya na taga Manila. Kung papayag ka, baka pwedeng ikaw muna ang bahala sa batang yun. Magiging babysitter ho ako? Tumawa ito. Parang ganoon na nga. At least, probinsya ito. Malayo siya sa mga kabarkada niya. Baka sakaling habang nandito siya ay makapag-isip-isip siya at masiguro na niya kung
ano ang gusto niya sa buhay. Ang problema kasi sa anak kong yun, palibhasa ay nag-iisang lalaki, na-spoil na mga kapatid niyang babae. Magpasalamat pa rin kayo at hindi siya naging binabae, pabirong sabi nito. Yun na nga lang, ang kaso nga, si Enrique ko, masyadong pinoprotektahan ng ina at mga ate niya. To the point na sila na ang nagdedesisyon para sa kanya. Tuloy hanggang ngayon ay hindi niya alam kung ano ang gusto niya. Sinusunod na lang niya kung ano ang sabihin ng mga kapatid niya. Kasalanan ko rin dahil hindi ko siya nasubaybayan noong lumalaki siya. Masyado kasi kung abala sa trabaho. Pare-pareho talaga ang problema ng mga magulang, ano ho? Tama ka. Basta, bahala ka na muna kay Enrique. Pagbayarin mo siya ng kuryente, utusan mo, bahala ka. Kung magkakaproblema naman, tawagan mo lang ako. Alam mo namang hindi ka na iba sa akin. Sabay, niisip ko na baka sakaling maimpluwensyahan mo siya para magkaroon ng ambisyon. Natawa siya. 10 taon ko nang nakasama ang asawa ko pero kahit minsan ay hindi ko nakitang may ambisyon siya. Hindi ho yata ako inspiring na asawa. Tumawa si Mr. Suarez. Baka naman ngayon ay inspiring ka na. Baka mapagbago mo ang anak ko. Ngumiti siya. Sige po. Medyo sesermonan ko siya ng kaunti. Kaya pala hindi na-offend sa mga sermon niya si Enrique, ay sanay palang nasisermonan ng kumag. Siya, babalik pa ako sa Maynila. Paalam na nito. Sige ho, sir, sagot niya. Mag-aalas 8 na ng gabi nang makauwi si Melay. Pagpasok niya sa driveway, ay nakita niya ang mga plastic na bulaklak na nakatambak sa isang tabi. Bumaba siya ng kotse at pinulot ang mga bulaklak. Dave! Tawag niya sa anak. Bumukas ang pinto at lumabas doon ang kanyang anak. It was something new. Dati-rati ay parang pagong ito kung kumilos. Sanay rin siya na naghihintay muna ng ilang minuto bago nito sundin ang mga pinagagawa niya. Lumapit siya rito. Himala! Maliksi ka yata ngayon. Wika niya. Nandito lang kami ni Enrique sa sala. Hindi niya malaman kung saan ilalagay ang cabinet mong baduy. Napatingin siya dito na nakapamaywang sa harap ng Chinese cabinet na binili niya sa garage sale ng dati nilang kapitbahay. Nasa gitna ng 2 silid ang cabinet. Baduy ka riyan, sabi niya rito. Tiningnan naman niya si Enrique. Anong tawag mo rito? Pumunot ang noon nito at napatingin sa mga bulaklak. Ipinasok mo pa yan? Tapon na natin yan. Kabibili ko lang ng mga ito. Bakit ka bumibili ng mga plastic? Ibibili na lang kita ng totoo. Ang baduy niyan eh. Teka muna. Nagkakalimutan yata. Sino ba ang titira sa bahay nito? Ikaw ba? Pinapauwi ka na ng nanay mo. Hindi naman pala kayo nag-away. Gusto mo lang akong manmanan kung nakikiapid ako sa papa mo. Naningkit ang mga mata nito sa pagkakangiti. Ngiti ng taong apologetic. Ano? Pasinghal na sabi niya. I'm sorry. Napilitan lang akong sundin ang utos ni Mama. Pero, umpisa pa lang ay alam ko nang wala kayong relasyon ni Papa. Promise. Itinaas nito ang kanang kamay. Umiti siya para iparating dito na nauunawaan niya ito. Pero, dito muna ako pwede. Tumango siya. Actually, yan din ang bili ng Papa mo. Alagaan daw muna kita. Yes! Sumuntok ito sa hangin at saka nakipag-high five kay Dave.
Tulungan mo akong dalhin ito ron. Dahan-dahan at baka mabasag. Bilin niya bago siya pumasok sa silid. Nagpalit siya ng duster. Paglabas uli niya sa sala, ay naroon na uli si Enrique. Nanlaki ang mga mata nito pagkakita sa kanya. Manang ka na uli, wika nito. Huwag ka nang magsuot ng duster para magmukha kang kabatch ko. Natawa siya. Kahit ano ang gawin mo o kahit ano ang isuot ko, hindi tayo magiging magkabatch. Maski na, kunwari lang. Bakit ba? Yang cabinet ko ang intindihin mo. Wag ako. Manipis lang ang salamin yan, baka mabasag. Maganda kung mukha tayong magkabatch. Giit nito. Bakit nga? Basta. Tuktukan kita riyan eh. Anyang inambaan ito. Kasi magkasama tayo rito sa bahay. Baka mapagkamalan akong gigulo na pumapatol sa matrona. So, ito naman ang pinanlakihan niya ng mga mata. Mas maganda na yung mapagkamalan tayong mag-asawa na maagang nagpakasal kaya may bagets na tayong anak. Diretso niyang sabi. Natigagal siya. Nang makabawi, ay nagsalita siya ng seryoso. Ayoko mapagkamalang asawa mo. Enrique, kung ano man ang iniisip mo, kalimutan mo na. Wala akong balak makipaglaro sa'yo. Wala naman akong iniisip. Biro lang yun. Maski na. Ayoko ng ganong biro. Ayaw mo ba sa kanya, ma? Batang-bata at sariwa. Marami pang pera dahil heredero ng rural bank. Hirit ni Dave. Wala namang ambisyon. Wika niya. Alam mong allergic ako sa mga lalaking walang pangarap. Uy, may pangarap ako. Sabad ni Enrique. Ano? Aber? Gusto kong maging... Halatang natigilan nito. Ano? Giit niya. Pulis? Tila hiyang-hiyang sabi nito. Pulis? Hindi makapaniwalang sabi niya. Gusto mo maging pulis? May nakakatawa ba? Tila na-offend na tanong nito. Tumatawa ba ako? Hindi. Tanggi niya. Huminga siya ng malalim para hindi lumabas ang tawa niya. Okay, kung gusto mo maging pulis, di mag-aral ka ng criminology. Ayaw ni mama at ng mga ate ko. Baka raw kasi mabaril ako. Yun nga lang. Nagkibit balikat na sabi niya. Pero kung magiging mahusay kang pulis, hindi ka naman siguro basta-basta mababaril. Bakit gusto mo maging pulis? Tanong ni Dave kay Enrique. Gusto kong magpulis para mabawasan ng kriminal sa mundo. Gusto kong maging detective. Kayang-kaya kong lutasin ang mga kasong yan na nababalita. Okay, sige. Bukas na bukas din ay maghanap ka ng school na nag-o-offer ng criminology course. Wika niya. Seryoso ka? Hindi makapaniwalang sabi sa kanya ni Enrique. Oo, kung yun talaga ang gusto mo, gawin mo. Nasa hustong gulang ka na, magdesisyon ka na para sa sarili mo. Kung mamamatay ka man sa pinili mong larangan, edi patay. Babalutin ka naman ng watawat ng Pilipinas. Ganoon na lamang ang halakhak nito. I like that. I really like that. In a couple of weeks, unti-unti nang nahuhulog ang loob nila Melay at Enrique sa isa't isa. Simula nang ibaba ng korte ang desisyon na wala ng bisa ang kasal nila Tony. Pagkakaroon ng routine ang nagbigay sa kanya ng sense of security. She became addicted to it. On and off na ang relasyon nila ni Tony bago pa man ang kanilang annulment.
The instability aggravated her insecurity. Yun ang lowest point ng buhay niya. Yun ang panahon na hindi talaga niya malaman kung ano ang gusto niya at kung ano ang mabuti para sa kanya. 4 na taong gulang si Dave nang mag-alsabalutan si Tony at umuwi sa pamilya nito. Isa yun sa mga major battles nila mag-asawa. But she expected him to come back. Yun kasi ang nakasanayan niya rito. Kapag naglayas ito, ay bumabalik din ito after a week or so. Tinatanggap at pinapatawad naman niya ito. Noon kasi mga panahong yun ay umaasa pa siya na magiging masaya sila. Na hanggang buo silang pamilya ay may tsansang maayos ang lahat. Pero lumipas ang mga buwan ay hindi ito umuwi. Her pride, her family, her friends, and her responsibility to Dave kept her from pursuing her husband. Kahit ayaw pa niyang aminin sa sarili noon, she actually felt alone without Tony. It was hard to admit because she still thought of herself as Tony's wife. Without the man she married, ano siya? Napailing-iling siya habang nakatayo at nakangiti sa harap ng washing machine. Pag-angat niya ng mukha, ay nakita niya si Enrique na nakatayo sa back door at pinanonood siya sa paglalaba. Parang enjoy na enjoy ka sa paglalaba. Komento nito. Nakasuot ito ng t-shirt at shorts at may yakap-yakap na mesh sack na naglalaman ng maruruming damit. Isa lang muna rito yan. Pagkatapos itong batch na to, idadamay ko ng labhan. Wag na, nakakahiya. Tanggi nito. Hihintayin na lang kitang matapos. Matagal pa ba yan? Last batch na to. Ibinaba nito sa lababo, nakatabi ng washing machine, ang mga labahin nito, at pagkatapos ay umupo ito sa silyang naroon. Pwede bang magtanong? I mean, pwede mo kayang sagutin ang itatanong ko? Ano ba yun? Sinulyapan niya ito. Nasa kanan niya ito. Medyo nakatagilid. That angle was probably his best profile. Sa ganoong anggulo, ay hindi na niya kailangan isipin kung gwapo ito o hindi. He was simply good looking. Mahal mo pa ba ang asawa mo? Napamaang siya rito at saka tumawa. Iniisip mo lang mahal ko pa rin siya dahil hindi ko pa siya pinapalitan? O dahil wala pa akong boyfriend? Tumango ito. Looking back, pwede ko na sigurong sabihin ngayon na kahit nagsasama pa kami noon at umaasa ako na maayos ang pagsasama namin, ay hindi ko na siya mahal. Bakit umasa ka pa? Kapag kasal ka sa isang tao, aasa ka rin na kagaya ng ginawa ko dahil mag-asawa kayo. People expect you to be together. Bukod doon ay nangako kayo sa harap ng Diyos na hindi kayo maghihiwalay. At kung may anak na kayo, you would simply hope and try to work things out. Mas madali pa rin gawin yun kesa makipaghiwalay ng tuluyan. Bakit? Sa kaso ko, yung pagiging Mrs. Tony Percy ang identity ko. Yun ako noon. Mrs. May bahay. Pakiramdam ko, pag nawala ang title na yun, ay mawawala na rin ako dahil hindi ko na alam kung paano maging ako. Na ako lang. I see. Tatangu-tangong sabi nito. Hindi pala talaga dapat basta-basta nag-aasawa, no? Tumango siya. Dahil mahirap iluwa kapag napasok ka, kaya kahit miserable na ako, willing pa rin ako makisama. Kuminto na ang washing machine, kaya isa-isa na niyang iniahon at piniga ang mga damit. Akin na yung mga lalabhan mo. Sasalang ko, sayang yung sabon. Yung mga shirts muna. Pinili nito ang mga t-shirts at inabot sa kanya.
Napangiti siya nang makitang iniwan nito sa lalagyan ang mga underwears nito. Isinalang niya sa washing machine ang mga damit. Thanks, wika nito. Is he really, lazy? Mukhang ini-interview mo na si Dave ah. Hindi naman. Nagkakwentuhan lang kami kahapon nung mag-inquire ako sa school. Natuwa siya dahil sinunod nito ang payo niyang mag-aral uli nang sa ganoon ay matupad ang mga pangarap nito. He spent a couple of days looking for a college which offered criminology. Nang nagdaang araw nga, Biyernes, ay nakahanap na raw ito. Ang sunod na asikasuhin daw nito ay ang pag-i-enroll. Kulang kasi siya sa motivation. Anya. Ang tinutukoy niya ay ang dating asawa. Nagkibit balikat siya. Ewan, wala rin siyang tiwala sa sarili kaya hindi niya alam kung paano magsimula. Ganun yata talaga siya, takot at tuwag. Nag-abroad naman siya, diba? Oo, 2 years. Hindi rin siya tumagal doon, pero nung umalis siya, hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Samantalang, nung magkasama kami, basta naisipan niya sinusugod niya ako sa opisina. Sinusugod? Nakakunot ang noong tanong nito. Seloso rin kasi siya, wika niya. Napaisip siya, tama bang sabihin niya ang lahat-lahat sa lalaking ito? Well, why not? Nagtatrabaho ako noon bilang supervisor sa factory ng textile. Kapag graveyard ang shift ko, nagagalit siya. Pinipilit niya akong umuwi. Pati security guard, inaaway niya. Madalas ay nakainom siya kapag ganun, pero mabait naman siya kapag hindi lasing. Mahiyain pa nga kung tutuusin. Nawawala kasi ang inhibitions ng isang tao kapag lasing. Lumalabas ang totoong ugali niya. Correct, Anya. Why did you end up in a hovel? Pati yun nasabi na sa'yo ni Dave? Anya nanlaki ang mga mata. Hindi naman niya ikinahihiya ang bagay na yun. Bata pa kasi siya noon. Natatandaan pa lahat ni Dave ang mga nangyari sa inyo. Wala nga raw kayong bintana noon. Tarpaulin lang. Kaya kapag umuulan, pumapasok ang tubig sa bahay niyo. Umupo siya sa maliit na upuan plastic. Nakatabi ng mga baldeng puno ng mga damit na isasampay niya. Nasa loob din ng compound ng pamilya ko yung barong-barong namin. Dahil nga, hindi makasundo ng pamilya ko, lalo ang nanay ko, si Tony, ay naisip kong bumukod. Nagpatayo ako ng maliit na bahay sa likod namin. Ayoko naman kasing kumisan sa mga in-laws ko. Then, 22 pa lang ako noon. I just had Dave. I was 13. Parang malungkot na wika nito. Wala siyang balak na itanong dito ang dahilan ng biglang pagkalungkot nito. She didn't want to feed whatever fantasies he was having. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagkikwento. Medyo romantic pa ako noon. Feeling ko, maski mukhang kural ng baboy ang bahay, masaya basta magkakasama kami. At saka, nung time na yun, mura lang ang buhangin at hollow blocks. Nag-loan ako sa opisina at namakyaw ng buhangin. Ang kaso, ang mahal pala ng semento. Tumawa ito. She laughed with him. Ayun, kinulang ang budget ko dahil naubos sa semento ang perang para sa mga bintana. Pero, desidido pa rin ako noon na pagandahin ang bahay namin. Feeling ko rin kasi that time, stable ang trabaho ko. Nakin-avail of loans, kaya lahat ng pwedeng utangan, inutangan ko. Sa madaling salita, hindi lang bintana ang naipagawa ko,
Napalagyan ko pa ng terrace ang bahay. Nag-thumbs up ito. Okay ka rin talaga, no? Humiling siya. Hindi rin, kasi nakalimutan kong isinangla pala sa rural bank ng mga nanay ko yung lupa namin. Tumawa uli ito. Na-foreclose? Tumango siya. Mga after 3 or 4 years, pagkatapos maitayo, kagagawa pa lang nun nang ipinagmamalaki kong terrace. Kaya, hayun, wala na akong bahay, baon pa ako sa utang. Lalong nag-deteriorate ang life ko dahil nagsama-sama uli kaming buong pamilya sa isang apartment. Lalong naimbierna ang nanay ko at si Tony sa isa't isa. Hindi ba kayo tinulungan ng family ng husband mo? Umiling siya. Ang gusto kasi nila, doon kami pumisan sa kanila. Ayoko nga. He chuckled. Tigas din pala ang ulo mo. Hindi kasi ako at home sa mga in-laws ko. Sinusumbat kasi nila sa akin na ako naman ang atat na magpakasal kay Tony. Kaya raw, hindi nakatapos ang anak nila. Para namang pag-aaral lang ni Tony ang naapektuhan ng pagpapakasal namin. Bumuntong hininga siya. In fairness kay Tony, nagpakasal kami kasi in love talaga kami sa isa't isa noon. Akala namin ay masarap mag-asawa kaya sumigi kami. What happened when he went abroad? Please like, subscribe, notify,